Yang vice cam na yan, speaking of vice cam, naalala ko lang kasi may nag-post dito, yung tawa ng tawa to si Coach Bukbuk. Sumasang-ayon daw siya kay Chis Escudero. Kasi sabi ni Chis Escudero, yung bycam daw, report lang. Ang idedeklara lang daw na constitutional, sabi ni Escudero, yung batas. Kaya tawa ng tawa si ano, oo nga, report lang yan report. Alam mo, paniwala ka, Bukbuk. Coach Bukbuk, Bukbuk! Buk. Alam mo, bilib na bilib ka sa paliwanag ni Chis Escudero. Si Chis Escudero, vacillating yung kanyang paliwanag. Dati, sigurado siya, wala siyang napirmahan na blanco. Biglang meron na ngayon na umaayon na siya kay Kimbo na meron na mga technical working committee na pwedeng magpunan. O di binubutata siya ng mga dating si Congressman Ungab ay dati po siya sa hindi pa po nagaganap yan. Sa mga pronouncement po ngayon, hindi na nila dinideny na mayroong maaaring blanco sa bycam report Pero ngayon, bycam lang yan, report lang yan Alam niyo po, lalo ka na Bukbuk, hindi hiwalay yung bycam report sa GAA, no? Alam na yan ang lahat ng supporter ni Tatay Digong. Kayo na lang, kasi kayo yun ang lilito sa mga tao nyo Kaya papasok dito yung mga BBM supporter at sasabihin, bakit nung panahon ni Digong? Panahon pa ni Digong yan. Ano man nangyari nung panahon ni Digong, hinangaan na siya ng tao, tapos na yan. Panahon na ngayon, hindi nyo po malulutas yung mga problema ngayon, no? Kakabalik ng panahon ni Digong. Okay. Eto tanong ko, saan ba nakabatay yung GAA? Ibig sabihin, yung bycam report, iba pa yung mga numero doon kaysa sa GAA. Kung ano ang nangyari sa bycam report, yun na yung GAA. Ang pagkakaiba lang ng bycam report at GAA, yung GAA, merong pirma ng Pangulo. Pwede siyang magbito dito sa mga ilang probisyon. Pero hindi pwedeng magdagdag. Ang sinasabi mo ba, dinagdagan ba ng administrasyon? Dinidinay nga nila Ikaw naman, no? Report lang yan. Report lang. Sang-ayon ako kay Chis, report lang. Ang pinagbabatayan daw natin, report. Iba daw yung GAA, yun daw yung dinideclare na ang constitutional. Ang point lang, saan ka kukuha ng GAA? May panibago pa bang dokumento maliban sa bycam report? Wala na. Yung bycam report, yan yung isinalang sa plenaryo. Tanong, totoo bang sinalang yan? O, tignan nyo po si Amy Marcos. Di ba nagwawala yan sa plenary? Sabi niya, paano ko pipirma dyan? Wala naman ako nakikita, kulang-kulang. Mga datos na blanco-blanco, kaya hindi pumirma. Yung mga pumirma, sinasabi nila, walang blanco. Sinasabi nung may hawak, may blanco, eto, pinapakita yung blanco. Ang dami ng may hawak Ngayon, eto po, maganda po yung hamon nitong dating DBM secretary ni Pangulong Duterte. Ang sabi niya, simple lang Ano ba yung sinabi niya? Simple lang. Nawawala. Ito. Ang sabi po niya, on the matter of Wendell Abisado,
no? Si Wendell, Secretary Wendell Abisado, on the matter of the BICAM report that has 28 pages with blank spaces and denied by SP Escudero, Senator Santiveros, Gatchalian, and Villanueva. Yan, sila po yung nagsabi na wala niyan. Lahat daw ng pinirmahan nila merong kompleto. This is my challenge to them. Challenge po to ni Wendell Abisado. Show and present to the public the BICAM report that has no blank spaces. As simple as that. Now na. Alam nyo, no? Pinasisimple lang po ng mga tauhan ni mga tauhan dati ni Pangulong Duterte. Yung mga sila kasi nililigoy nila eh. Para mo mapaniwala yung tao na walang anomalya, iikot ng iikot. No? Paiikutin nila yung tao na mayroong BICAM report, mayroong GAA, mayroong enrolled bill, mayroong General Appropriations Bill. Na sa totoo lang po, yung BICAM report, yung enrolled bill, at saka yung General Appropriations Bill, dapat po yun, isa lang po yun. Isang dokumento lang po yun. Dahil pinaiikot tayo, kaya po nila dinadamihan yung pangalan. Para nga naman, oo nga naman, kung wala naman palang anomalya sa General Appropriations Bill, kung wala naman po palang anomalya sa enrolled bill, ano po ba yung enrolled bill? Yung enrolled bill po, yun po yung BICAM report. Naknang po pa. Hindi po pwedeng magkaiba yun. Kaya ito po ang hamon ni Wendell Abisado. Total, sinasabi nyo na wala kayong nakitang blanco. Sinasabi ni Ungab, meron siyang blanco. Sinasabi ni Franz Castro, meron blanco. Sinasabi ni Amy Marcos, meron blanco. Sinasabi ni Bato, merong blanco. Sinasabi ni Raul Manuel, merong blanco. Sinasabi ni Cielo Magno, may nagbigay sa kanya na senador, may blanco. Simple lang yung hamon, no? Ipakita ninyo yung hawak ninyo na walang blanco. Binigyan kayo eh. Ano yan? Binigyan si Manuel, si Franz Castro, yung iba hindi binigyan? Nampupa naman. Kalokohan naman yata yan. Pinili lang. 3 lang po ang binigyan namin congressman. Si Ungab, si Franz Castro, at saka si Manuel lang. Oh. Alam nyo, sinisimplify lang po. Wag na natin pahabain. Ibig nyo sabihin na may kopya tong mga binanggit natin. Tsaka teka muna pala, Chis Escudero, nagtataka lang kami. Bakit mga senador walang mga kopya? Chis Escudero, sumagot ka. Bakit mga congressman 2-5 sa kanila yung kopya? Sa inyong mga senador, wala. Okay. Ang problema po, lahat ng problema natin, yan po ang tinutugunan ng Kongreso. Kung ang Kongreso po ay hindi tutugon ng problema, halimbawa po, sila po ay trip-trip lang. Ano trip natin gawin ngayon? Eto, magpapasa ako ng batas na walang katotoran sa problema ng Pilipinas. Trip-trip lang. Dami pong problema ng Pilipinas eh. O kaya, mayroon silang problema, no? Mayroon silang nilulutas na hindi naman yung tumutugon. Halimbawa natin sa Senado, ang pinagkakaabalahan nila ngayon yung kay Ray Santiveros. Kailan ituturo ang pagkukoljak sa bata? Mga sex, ituturo, sex education.
Ito po ang problema eh. Natukoy nyo na ba? Natukoy nyo na ba yung dahilan kung bakit nabubuntis yung mga teenager? 'Di ba? Ulitin ko lang, sinabi ko na to kagabi. Ituturo ninyo sa eskwelahan. Sisimulan ninyo sa elementary hanggang high school. Kung paano sila hindi Ang tanong, pumapasok ba yung mga estudyanteng nabubuntis? O panay ang cutting? Hindi po ba? Alam nyo kung kailan lumaganap yan? Nung araw po, nung tayo estudyante, balikan nyo lang, nung kayo ay high school, tayo ay elementary, tayo ay high school. Ang magkakatropa lang po nung, kasi makikita nyo naman sa mga picture yan kung hindi nyo na maalala. Ang mga lakad ng panlalaki, kung magkakating kayo, maliligo kayo sa ilog, wala pong babae. Panay kayo lalaki dun. Pupunta kami ng ilog, magkakating, panay lalaki. Mga babae din po, merong mga sumasama, mga badingdong, di ba? Babae at badingdong lang ang magkakasama. Bibigyan kita ng tip, Senator Ontiveros, parang wala kayong ideya eh. Ngayon po, sa mga kanto lang, makikita nyo. Sa mga inuman lang, nag-iinuman ngayon, babae, lalaki. Kaya nga nalaos yung beer house eh. Alam nyo nun, nag-iinuman ng mga lalaki. Pag nag-init ang mga katawan, magkakayayaan na lumabas punta ng beer house. Mambababae. Ngayon po, bakit nalaos yung mga beer house? Kainuman na po ng mga lalaki sa mga bahay-bahay yung mga babae. Di ba? Hindi, kung nanonood ka lang ng Bold, wala yan eh. Ako hindi to batay sa wala akong pag-aaral na ginawa. Sa obserbasyon ko lang. Na kasi napapadaan ako sa beer house dahil maraming beer house na nadadaanan pag pauwi ka ng bahay. Ganun nung noon kasi kung magkakatropa lalaki nag-inuman. Ngayon, hindi mo na kailangan mag-beer house kung kainuman mo, babae na. Di ba? Kung ano nararamdaman ng lalaki pagka nakainom na, malamang yun din ang nararamdaman ng babaeng nakainom na. Hindi ba yan yung dapat nyong aralin? Mga estudyanteng, babae at lalaki nag-iinuman, nag-cutting, nag-iinuman. Kami noon, nagka-cutting kami, naliligo kami sa ilog. O kaya nag-iinuman, panay kami lalaki. Never po ako nakasama na inuman ng babae. Buong high school ko po, wala akong nakainuman na babae. Ano po ibig sabihin nun, Senator Ontiveros? Kahit ituro mo yan sa matitinong bata, yung mga nagkakating na hindi pumapasok sa eskwelahan, yun yung malamang wala akong pag-aaral pasensya na. Pero sa hula ko lang, baka doon nagaganap yung O kaya yung mga talagang nag-drop out na dahil maaring nagbarkada o napasama sa mga grupong alanganin. Kasi kung ituturo mo yan sa mga matitinong bata, hindi nga hindi nga matitino yung mga nabubuntis eh. Wala rin. Pag-aaralan natin, mag-aaral tayo ngayon ng paano maiiwasan yung dinirektan nyo na. Yung mga pumapasok sa eskwelahan, hindi nabubuntis. Dapat tugunan nyo bakit may nagkakating. Tugunan ninyo bakit